Kamusta po kayo? Ako si Lourdes. 10 taon ko pong ibinigay ang lahat para sa asawa kong si Ricardo. Nanirahan kami sa isang maliit at lumang bahay sa Bulacan kung saan ang bawat sentimo ay aming pinakakasya. Nagtrabaho ako bilang nurse sa gabi at tindera ng pagkain sa umaga. Para lang mabayaran ang aming mabayarin sa kuryente at tubig. Akala ko pareho kaming lumalaban sa hirap ng buhay. Ngunit isang gabi sa Makati, sa tapat ngang Marangyang Hotel na peninsula, nagbago ang lahat. Nakita ko si Ricardo na suot ang isang mamahaling Amerikana kasama ang isang magandang babae. Noong una, akala ko ay niloloko niya ako sa ibang babae. Pero nang yumuko ang matauhan ng hotel at tinawag siyang Mr. CEO, doon ko natuklasan ang isang masakit na katotohanan. Ang asawa ko ay hindi mahirap. Siya ay si Marcus Sebastian, ang tagapakmanang bilyon-bilyong piso. Bago ko ituloy ang kwento ng aking pakadurog at ang desisyong ginawa ko sa gitna ng karangyaang iyon, maari po ba kayong mag-comment kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Nais ko po kayong makilala. 10 taon. 10 mahabang taon ang ginugol ko sa loob ng isang maliit at tila guguho na ang bahay sa isang tahimik na sulok ng Bulacan. Noong mapanahong iyon, ang buong akala ko ay iyon na ang itinakda ng tadhana para sa aming mag-asawa. Ang aming buhay ay parang isang sirang plaka, paulit-ulit sa hirap. Ngunit puno ngang pag-asa dahil sa aming pagmamahalan bilang isang nurse. Ang aking gabi ay ginugugol ko sa loob ng malamig at madilim na pasilyo ng ospital. Pagod, puyat, at kung minsan ay halos mawalan na akong malay sa sobrang trabaho. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking tungkulin para sa pamilya. Sa halip na magpahinga pag-uwi sa umaga, diretso agad ako sa kusina para maghanda ng mapaninda sa aming maliit na tsarinderya sa harap ng bahay. Kailangan naming kumita, kailangan naming mabuhay. Ang bawat barya na aking kita mula sa pagtitinda na ulam ay napakahalaga para sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. At si Ricardo, ang aking mahal na asawa, palagi ko siyang nakikita sa harap ng kanyang lumang computer na kung minsan ay ayaw pang bumukas. Sabi niya sa akin, siya ay isang graphic designer na naghahanap na raket o trabaho sa internet. Madalas siyang humihingi ngang paumanhin sa akin habang hinahaplos ang aking mga kamay na magaspang nasa pagtatrabaho. Sinasabi niya, Lourdes, pasensya ka na kung kailangan mong magpakapagod ng ganito. Darating din ang araw na makakahon tayo sa hirap. Sa mga sandaling iyon, buong puso akong naniniwala sa kanya. Nakikita ko ang lungkot sa kanyang mata, kaya mas lalo ko siyang minahal. Akala ko ay pareho kaming nagtitiis para sa aming pangarap na magkaroon ng mas masarap na buhay. Naalala ko ang isang hapon. Umulan ng napakalakas sa aming lalawigan sa Bulacan. Naglalakad ako pauwi galing sa aking duty sa ospital dahil nais ko sanang makatipid sa pamasahe sa tricycle. Sa kalagitnaan ng kalsada, naramdaman ko ang biglang lamig ng tubig sa aking talampakan, ang aking paboritong sapatos. Ang nag-iisang sapatos na ginagamit ko sa trabaho sa loob ng maraming taon, ay tuluyan nang bumuka ang swelas. Pumasok ang putik at tubig sa loob ng aking sapatos. Tumigil ako sa gitna ng kalsada habang bumubuhos ang ulan at doon ay tahimik akong umiyak. Hindi dahil sa nasirang sapatos, kundi dahil sa bigat at pagod na nararamdaman ng aking puso. Pagdating ko sa aming bahay, madilim ang buong paligid. Hindi namin binubuksan ang lahat ng ilaw dahil takot kami sa darating na bill ng Meralco. Ang kuryente dito sa atin ay napakamahal, lalo na para sa mga tulad naming isang kahig, isang tuka. Dun sa aming maliit na mesa, nagluto si Ricardo ng isang mangkok ng instant noodles. Isang mangkok lang dahil iyon na lang ang natira sa aming lalayan. Pinaksaluhan namin ang mainit na sabaw sa ilalim ng isang bumbilya na napakahinangang liwanag upang makatipid. Ngumiti siya sa akin at ibinigay ang huling pirasong noodles. Sabi niya,
Kain ka pa? Lourdes, kailangan mong lakas, kahit butas ang aking sapatos, at kahit noodles lang ang aming hapunan. Naramdaman ko ang saya, dahil ang akala ko, mayroon akong asawa na tapat at handang sumama sa akin sa hirap at ginhawa. Hindi ko lubos maisip. Nasa likod ng kanyang masimpleng t-shirt at mga salitang pasensya ka na, ay may nakatagong isang malaking lihim. Isang lihim na gawa sa ginto, na sa huli ay dudurok sa aking puso. Ang sikat nga araw nung umagang iyon ay tila may dalang kakaibang bigat. Hindi ko may paliwanag, pero habang pinakmamasdan ko, ang aking asawang si Ricardo na nagayos ngang kanyang lumang bag. May kung anong kaba sa aking dibdib. Ngunit binalewala ko ito. Pinili kong magtiwala, sapagkat iyon naman ang ginagawa na isang asawang nagmamahal, hindi ba? Sabi ni Ricardo sa akin, may nahanap siyang pagkakataon, isang trabaho sa Makati. Sa gitna ng naglalakihang gusali at nagtataasang pangarap, pero ang nakapagtataka, imbes na matuwa, ay baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Nakita ko siyang nakahawak sa kanyang noo. Ang kanyang mamata ay tila hindi makatingin ng diretso sa akin. Sabi niya, kailangan niyang magtipid ng husto. Sinabi niya na, doon muna siya tutuloy sa mga mumurahing bahay tuluyan. Sa mga kuwartong siksikan at mainit, para lang makatipid para sa aming kinabukasan. Ang puso ko ay nadurog para sa kanya. Akala ko ang aking asawa ay nagsasakripisyo ng labis para sa amin. Kaya naman hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking itinatagong pitaka. Doon sa ilalim ng aming kutson. Binilang ko ang bawat barya, bawat gusot na papel. 100 piso, 200, 300, hanggang sa umabot ito sa ilang libong piso. Iyon na ang huling ipon namin. Ang perang dapat sana ay pambayad sa kuryente at tubig. Pero inabot ko sa kanya ang lahat. Lahat-lahat. Sinabi ko sa kanya, Ricardo, dalhin mo ito. Gamitin mo sa iyong pamasahe at pagkain. Huwag mong gutumin ang iyong sarili doon. Upang lalo siyang ganahan. Gumising ako ng maaga. Bago pa sumikat ang araw. Inihanda ko ang kanyang paboritong adobo. Ang amoy ng suka, toyo, bawang na pinirito, ay humalimuya sa aming munting kusina. Nilagay ko ito sa isang plastik na lalagyan. Maingat, puno ngang pagmamahal. Gusto ko na sa bawat subo niya ngang pagkain sa Makati, ay maalala niya ang tahanan. Naalala niya ako. Dumating ang oras ng kanyang pag-alis. Habang naghihintay kami ng jeepney sa kanto, tumigil ang mundo ko sandali. Naramdaman ko ang kanyang nabisik na yumakap sa akin. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na tila nagsasabing, salamat Lourdes, salamat sa lahat. Sabi niya, Lourdes, mag-ingat ka rito. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa atin. Pinanut ko ang jeepney habang papalayo ito. Ang usok ngang sasakyan ay humahalo sa alikabok ngang kalsada. Habang kumakaway ako, naramdaman ko ang isang patak ngang luha sa aking pisngi. Akala ko, iyon ay luhan saya dahil sa bagong simula. Hindi ko alam na iyon na pala ang simula ng aking pagising sa isang masakit na katotohanan. Naniniwala ako sa kanya. Buong-buo ang tiwala ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging matatag. Para sa kanya, para sa aming dalawa. Pero ang katahimikan sa loob ng aming bahay pag-alis niya, ay nagsimulang bumulong sa akin. Isang bulong na hindi ko pa kayang intindihin nung sandaling iyon. Lumipas ang ilang oras mula nang umalis si Ricardo. Ang bahay ay tila naging napakatahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ngaming lumang ventilador. Habang naglilinis ako ngaming silid, nakita ko ang isang bagay sa ibabaw naming maliit na mesa, ang kanyang tablet. Nakalimutan ni Ricardo ang kanyang computer na maliit. Ang gamit na madalas niyang hawak kapag sinasabi niyang nagtatrabaho siya hanggang madaling araw. Binala ko itong itabi ng mayos. Ayaw ko itong madumihan o mahulog. Pero sa sandaling hinawakan ko ito,
Biglang umilaw ang screen. Isang tunog ang narinig ko. Ding! Isang abiso, isang mensahe. Sa umpisa, ayaw kong tingnan. Sabi ko sa sarili ko, Lourdes, huwag kang makialam sa gamit ng asawa mo. Pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin na sulyapan ang nakasulat, ang mundo ko. Ang mundo ko na binuo ko sa loob ng 10 taon. Ay biglang gumuho sa isang kisap mata. Ang nakalagay sa mensahe ay isang kumpirmasyon ng booking. Sa isang hotel. Ngunit hindi ito basta-bastang hotel. Ito ay sa The Peninsula Manila, dun sa Makati. Ang lugar na kahit kailan ay hindi ko man lang pinangarap na tapakan ang silya. Isang lugar para sa mga mayayaman, para sa mga taong ang isang gabi ay katumbas na nga aming sahot sa loob nga 6 na buwan. Ngunit hindi lang iyon ang nakakapagtaka. Ang pangalang nakasulat sa reservasyon ay hindi Ricardo. Ang nakasulat doon ay Marcos Sebastian. Marcos Sebastian. Inulit-ulit ko ang pangalang iyon sa aking isipan. Marcos Sebastian. Sino si Marcos? Bakit ang litrato ni Ricardo ang nakalagay sa profile? Bakit ang tablet ng asawa ko ang nakakatanggap ng mensaheng ito? Ramdam ko ang panlalamig na aking makamay. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis, malakas, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Gusto kong maniwala na nakakamali lang ako. Baka naman glitch lang ito, o baka naman sa ibang tao ito. Pero ang kutob ng isang asawa ay hindi naglalaro. 10 taon kaming nagsama, 10 taon ko siyang pinagsilbihan. Alam ko ang bawat amoy kanyang damit, alam ko ang bawat galaw kanyang mata. At ngayon, sa harap ko, ay may isang katotohanang pilit kong itinatanggi. Marcos Sebastian, isang lalaking mayaman. Isang lalaking nagpapahinga sa isang marangyang hotel, habang ako, ang kanyang asawa, ay nagbibilang ng barya para lang may pabaon sa kanya, habang ako ay naktiti sa init na aming maliit na bahay. Siya ay nandoon sa malamak at malinis na silid na peninsula. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Tila may nakadagan na malaking bato. Gusto kong sumigaw, gusto kong tawagan si Ricardo at itanong, sino si Marcos? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ngunit nanatili akong tahimik. Pinagmasdan ko ang screen ng tablet hanggang sa ito ay mamatay at maging itim muli. Dun sa itim na screen, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili. Isang matandang babae na ang tanging baon ay katapatan. Isang babaeng nalinlang ng taong pinakamamahal niya. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na muling magiging pareho ang buhay ko. Ang tiwalang iningatan ko ay parang isang basong kristal na nahulog sa semento, basak-basak, at kahit anong gawin ko, hindi ko na ito may babalik sa dati. Ang Makati, ang lungsod na akala ko ay magbibigay sa amin ng ginhawa, ay naging simbolo ng isang malaking kasinungalingan. Marcos Sebastian, ang pangalang iyon ang magiging mitsa, aking pahahanap sa katotohanan, at sumusumpa ako, malalaman ko kung sino ka talaga. Ricardo, o Marcos, kung sino ka man. Madilim pa ang langit sa labas ng bintana. Sa lupngang lumang bus na biyaheng Bulacan patungong Makati, nakaupo si Lourdes malapit sa bintana. Naririnig niya ang ugong ng makina. Isang tunog na tila humahalo sa kabang kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang lumang pitaka. Sa loob niyon may ilang pirasong papel at ang kaunting perang natitira sa kanyang ipon. 1,500 piso. Iyon lang ang baon niya para sa misyong ito. 10 taon. 10 mahabang taon na ang lumipas. Sa bawat araw na dumaan, ang akala ni Lourdes ay kilala niya ang lalaking pinakasalan niya, ang kanyang Ricardo. Isang simpleng tao. Isang lalaking sinasabing nagtatrabaho lang bilang isang security guard sa Maynila. Naalala pa ni Lourdes ang mahapong naghihintay siya sa labas ng kanilang maliit na bahay sa Bulacan. Nakatingin sa kalsadang puno ng alikabok. Hinihintay ang pagdating ng asawa na may dalang pasalubong na tinapay.
Ngunit gayon habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng North Luzon Expressway, tila nagbabago ang lahat. Ang bawat kilometrong nilalampasan ay tila naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hindi niya alam kung handa ba niyang harapin. Tumingin siya sa labas. Nakikita niya ang ilaw ng siyudad. Malayo ito sa katahimikan ng kanilang bukid. Doon sa Bulacan, ang tanging maririnig mo sa gabi ay ang huni ng makuliglig. Pero rito, sa Makati, ang mailaw ay tila hindi natutulog, ang magusali ay matatayog. Tila inaabot ang magabituin. Napakaganda, napakarangya, at napakalayo sa mundong kinalakihan niya. Naramdaman ni Lourdes ang kanyang suot, isang kupas na bestida. Ito ang pinakamagandang damit na mayroon siya, kulay asul na may maliliit na bulaklak. Binili niya ito noon pang ikalimang anibersaryo nila ni Ricardo. Kahit luma na, maayos pa rin itong tingnan dahil iniingatan niya. Pero habang papalapit ang bus sa Ayala Avenue, bigla siyang nakaramdam ng lit. Para siyang isang butil nga, palay na naligaw sa gitna nga, mga naglalakihang semento at bakal. Naisip niya, bakit kailangang magsinungaling ni Ricardo? Bakit kailangang itago ang tunay na buhay? Lourdes, Lourdes, bulong niya sa kanyang sarili. Huwag kang matakot. Kailangan mong malaman ang totoo. Kahit masakit, kahit mahirap, napahawa siya sa kanyang kwintas. Isang simpleng krus na gawa sa pila. Regalo rin iyon ni Ricardo noong unang taon nila. Naalala niya ang masalitang asawa. Sabi nito, Lourdes, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Mahirap lang tayo, pero makasama tayo. Ngunit ang mailaw nga, Makati na sumisilip sa bintana na bus ay tila nagsasabing ibang kwento. Ang magusaling iyon, ang mamamahaling sasakyang nagunahan sa kalsada, tila doon talaga nabibilang ang asawa niya, hindi sa maliit na dampa sa Bulacan. Hindi sa pilingang isang simpleng babaeng tulad niya. Ramdam ni Lourdes ang panlalamig ng kanyang kamay. Ang lamig ng aircon sa loob ng bus ay tumatagos hanggang sa kanyang buto, o baka hindi lang aircon ang dahilan. Baka ang takot na baka ang 10 taon ng kanilang pagsasama ay isa lamang palang malaking palabas. Huminto ang bus. Malapit na siya. Ang kanto ng Paseo de Roxas. Doon, ayon sa impormasyong nakuha niya, matatagpuan ang isang sikat na hotel. Isang hotel na 5 bituin. Isang lugar na hindi kailanman sumagi sa panaginip ni Lourdes na mapapasukan niya. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang buhok na may ilang hibla ng puti. Inayos ang kanyang bestidang asul. Humakbang siya pababa ng bus. Ang simoy ng hangin sa Makati ay kakaiba. Amoy usok, amoy pera, amoy misteryo. Lourdes, handa ka na ba? Tanong niya sa kanyang puso. Wala nang balikan ito. Ang bawat hakbang niya sa semento ngang. Makati ay isang hakbang palayo sa kanyang tahimik na buhay sa lalawigan at isang hakbang patungo sa isang sikretong wawasak sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nakatayo si Lourdes sa harap ng naglalakihang pintuang salamin ng hotel. Ang liwanag sa loob ay nakakasilaw. Kumikinang ang sahig na gawa sa marmol. Napakaganda ng chandelier na nakasabit sa kisame. Mukhang diamanteng naglalaglagan mula sa langit. Dahan-dahan siyang pumasok. Nararamdaman niya ang tingin ng magwardiya at ng mga taong nandun. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling barong at gown. Ang bango ngang paligid. Amoy mamahaling pabango. Samantalang siya, amoy biyahe. Amoy pawis ng Bulacan. Naktago siya sa likod ng isang malaking haliging marmol. Doon, sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Ang kanyang puso ay parang tambol na nakakarera. Duk, 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 duk. Maya-maya pa, narinig niya ang tunog ng elevator. Ting, bumukas ang pinto. Mula roon, lumabas ang isang grupo ng kalalakihan. Lahat sila ay naka-Amerikana. Pero sa gitna nila may isang lalaking namumukot tangi. Ang kanyang tindig ay tila isang hari. Ang kanyang suit ay kulay itim na tila gawa sa pinakamahal na tela. Napaka-elegante, napakayaman tingnan. Nanigas si Lourdes sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking iyon,
Ang lalaking tinatawag nilang Mr. Sebastian. Siya ang lalaking nakatira sa kanyang bahay sa loob ng 10 taon. Siya ang lalaking humahalik sa kanyang no tuwing umaga. Siya ang kanyang Ricardo. Ngunit hindi ito ang Ricardo na kilala niya. Ang Ricardo na kilala niya ay may makalyo sa kamay. Ang Ricardo na kilala niya ay laging nakasuot ng lumang t-shirt at maong. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay ibang-iba. Malinis ang kanyang mukha. Mayos ang kanyang buhok. At ang kanyang nga mata. Ang kanyang nga mata ay punong-punong awtoridad. Kasabay niyang lumakat ang isang batang babae. Napakaganda nito. Nakasuot ng pulang dress. May hawak itong tablet at tila may binubulong kay Ricardo. Nakita ni Lourdes kung paano tumawa ng bahagya ang asawa niya habang nakatingin sa babae. Isang matinding kirot ang sumaksak sa puso ni Lourdes. Akala ko ba ako lang? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang sakit isipin na habang ako ay nagtitiyaga sa hirap sa bulachan, heto siya, nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang iba. Biglang lumapit ang isa siyang staff ng hotel. Yumukod ito ng bahagya at malakas na nagsabi. Good morning, Mr. Sebastian. Handa na po ang sasakyan ninyo sa labas. Mr. Sebastian. Ang pangalang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Lourdes. Sebastian, hindi Ricardo. Hindi na nakapagpigil si Lourdes. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, at ang lahat ng pananabik ay biglang sumabog. Lumabas siya mula sa likod ng haligi. Ang kanyang mapa ay tila kusa nang naglakad patungo sa kinaroroonan ng asawa. Ricardo! Sigaw niya. Ang boses niya ay gumaralgal. Ngunit sapat na iyon para tumigil ang lahat sa loob ng sulyap ng hotel. Ang maempleyado ay natigilan. Ang maturistang naglalakad ay napahinto. Tila tumigil ang mundo sa isang sandali. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanyang nga mata, na dati ay puno ng kapangyarihan, ay biglang napunong gulat. At higit sa lahat ng takot. Lourdes, bulong niya. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Naglakad pa ng malapit si Lourdes. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niyang 10 taon. Ang kanyang asawa, ang kanyang buhay, ang kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Sino ka? Tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina na ngayon, pero punong bigat. Sino ka ba talaga, Ricardo? O dapat ba kitang tawaging Mr. Sebastian? Walang nakapagsalita. Ang katahimikan sa sulyap ng hotel ay nakakabingi. Ang magandang babaeng kasama ni Ricardo ay naguguluhan. Ang matao sa paligid ay nakbubulungan na. Ngunit wala nang pakialam si Lourdes. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya. Ang lalaking binuo ang kanyang buhay at ngayon ay ang lalaki ring wawasak dito. 10 taon, Ricardo. 10 taon tayong makasama. Isang dampa sa bulachan. Isang simpleng buhay. At lahat ng iyon ay isang malaking lokohan lang. Ang maluha na kanina pa pinipigilan ni Lourdes ay nagsimula ng pumatak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa sakit nga pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa pag-ibig, kundi pagtataksil sa katotohanan. Tiningnan ni Ricardo ang paligid. Kitang-kita ang pakataranta sa kanyang mukha. Ang maskara ng isang makapangyarihang Mr. Sebastian ay dahan-dahang nahuhulog sa harap ng lahat. Siya ay naging isang lalaking huli sa kanyang sariling bitak. Lourdes, hayaan mo akong magpaliwanag. Simula ni Ricardo. Ngunit itinaas ni Lourdes ang kanyang kamay. Ayaw na niyang marinig ang kahit anong salita. Ang lahat ay malinaw na. Ang marangyang hotel, ang mamahaling suit, ang pangalang Sebastian. Tapos na tayo, Ricardo, sabi ni Lourdes sa isang boses na kasing lamig na marmol na saig. Tumalikod siya. Bitbit ang kanyang lumang pitaka at ang kanyang pusong durok na durok. Lumakad siya palabas ng hotel, hindi na lumingon pa. Sa labas, ang araw ay nagsisimula nang sumikat sa Makati. Pero para kay Lourdes, ang dilim ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat hakbang ni Lourdes sa ibabaw ng makapal na karpet ng hotel ay tila paglakad sa ibabaw ng mapako. Malambot ang sahig. Napakagara ng paligid.
Ngunit sa bawat pagrubok ng kanyang lumang swelas sa mamahaling telang karpet, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pinangunahan silang ang gagwardiya patungo sa isang pribadong silid, isang silid na malayo sa mapanuring mata nga tao sa lobby. Pagpasok nila, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ang silid na ito ay para sa mga taong napakayaman. May mga upuang gawa sa tunay na balat nga hayop. May mga lamasang gawa sa matigas na kahoy na kumikinang sa ilalim nga ilaw. Nakatayo lang si Lourdes sa gitna ng silid. Hindi siya maupo. Pakiramdam niya, ang kanyang kupas na asul na bestida ay dudumihan ang karangyaan ng lugar na iyon. Sa harap niya, nakatayo ang lalaking kilala niya bilang Ricardo. Pero ngayon, ang bawat galaw nito, ang paraan ngang pag-ayos nito ngang kanyang Amerikana, ay nagsasabing hindi siya ang simpleng guardia na umuwi sa Bulacan. Lourdes, simulang lalaki. Ang boses niya ay malalim. Ang boses na iyon na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi, ngayon ay nagbibigay sa kanyang kilabot. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin, Lourdes, sabi ni Ricardo. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ang totoo, ako ang nag-isang tagapagmana ng Sebastian Global. Ang lahat ng nakikita mo, ang gusaling ito, ang kumpanyang ito, sa akin ang lahat ng ito. Sebastian Global, alam ni Lourdes ang pangalang iyon. Naririnig niya iyon sa balita, nababasa niya sa mga lumang diaryo. Isa iyon sa pinakamalaking kumpanya sa buong Pilipinas, at ang asawa niya, ang lalaking kasalo niya sa tuyo at kamatis ay ang may-ari ng lahat ng ito. Bakit, Ricardo? Bakit kailangan mong magpanggap? Tanong ni Lourdes. Ang kanyang boses ay mahina, parang isang paos na huningang ibon. Huminga ng malalim ang lalaki. Lumakat siya ng pabalik-balik. Ang kanyang sapatos na balat ay naglalabas ng tunok na tila nagmamalaki. Ginawa ko iyon para sa atin, Lourdes. Isang pagsubok iyon. Isang pagsubok sa pag-ibig. Pagsubok? Tanong ni Lourdes sa kanyang isip. Gustong malaman ng aking pamilya at gusto ko ring makasiguro na ang babaeng mamahalin ko ay hindi dahil sa aking bilyon-bilyong piso. Paliwanag ni Ricardo. Ayaw kong matulad sa ibang mayayaman na pinapaligiran ng mga taong mukhang pera. Gusto kong isang babaeng mamahalin ako kahit wala akong kahit isang singko, kaya nagpanggap ako. Namuhay ako bilang isang mahirap na guwardiya sa loob ng 10 taon. Tumigil ang lalaki at tumingin kay Lourdes. May bakas ng pagmamalaki sa kanyang mukha. At ngayon, Lourdes, napatunayan mo na karapat-dapat ka, nalampasan mo ang pagsubok. Hindi mo ako iniwan kahit tayo ay nakihirap. Dahil diyan, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang buhay na nararapat para sa isang reyna. Hindi mo na kailangang maglaba. Hindi mo na kailangang magluto. Magkakaroon kang katulong masasakyan at lahat ng alahas na gusto mo. Napanganga si Lourdes. Hindi siya makapaniwala sa naririnig niya. Ang lalaking ito, ang asawa niya, ay tingin sa kanilang 10 taong pagsasama ay isang eksperimento lamang, isang laro. Hindi mo ba naiintindihan, Lourdes? Ginawa ko ito para protektahan ang ating relasyon, patuloy ni Ricardo. Ayaw kong masira tayo ang pera. Gusto ko na ang pundasyon natin ay tunay na pag-ibig. At tingnan mo, nagtagumpay tayo. Masaya na tayo ngayon. Wala na tayong aalahanin pang mga bayarin sa kuryente o pagkain. Protektahan? Bulong ni Lourdes. Protektahan? Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang utak. Protektahan. Para kay Ricardo, siya ang bayaning kwentong ito. Sa kanyang isip, nagbigay siya enge isang dakilang sakripisyo sa pamamagitan enge paktira sa isang maliit na bahay sa Bulacan habang mayroon siyang bilyon-bilyong piso sa bangko. Akala niya ang pagsisinungaling niya sa loob ng 10 taon ay isang romantikong gawa. Ngunit habang nagsasalita si Ricardo tungkol sa kanyang plano, tungkol sa party na dadaluhan nila, at tungkol sa yaman na naghihintay kay Lourdes, tanging isang bagay lang ang nararamdaman ng matandang babae. Isang matinding panlalamig. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang kanyang Ricardo. Ang lalaking ito ay isang estranghero na may suot na maskara ng pagiging matuwid.
Ang kanyang pagkamakasarili ay nakabalot sa salitang pag-ibig. Hindi niya nakita ang paghihirap ni Lourdes. Hindi niya naramdaman ang pagod ng kanyang asawa. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang sariling kagustuhan na maging sigurado sa kanyang yaman. Lourdes, sabi ni Ricardo habang sinusubukang hawakan ang kamay ng asawa, hindi ba ito ang pangarap mo? Ang hindi na muling mahirap? Umatras si Lourdes. Tumingin siya sa mga kamay ni Ricardo, malinis ang mga ito, walang bahid ng dumi. Samantalang ang kanyang sariling magakamay ay magaspang, may magasugat na hindi na nagilom at nanginginig sa matinding emosyon. 10 taon Ricardo, sabi ni Lourdes. 10 taon mo akong pinanot na mahirapan, at ang tawag mo doon ay proteksyon. Nanatiling tahimik ang VIP room, ngunit sa loob ni Lourdes, may isang bagyong namumuo, isang bagyong nabuo mula sa 10 taon ng pagtitiis, pagtitipid at pagpapakasakit. Tumingin si Lourdes kay Ricardo. Ang lalaking ito ay nagsasalita tungkol sa bilyon-bilyong piso na tila babarya lang ito. Habang siya, sa loob ng 10 taon, ay binibilang ang bawat sentimo para lamang umabot ang kanilang pera hanggang sa katapusan ng buwan. Pera? Ricardo, akala mo ba ang ikinagagalit ko ay dahil hindi mo sinabi na mayaman ka? Sigaw ni Lourdes. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. Ito ay puno ng puwersa na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hindi ako nagagalit dahil hindi ako nakatira sa palasyo. Galit ako dahil pinanot mo akong mamatay ng unti-unti habang may kakayahan kang tumulong. Naalala mo ba noong nakaraang taon, nung nakasakit ako nga malubha? Tanong ni Lourdes. Ang kanyang mamata ay nanlilisik sa galit. Halos hindi ako makahinga sa tindingang ubo. Wala tayong pambiling gamot. Umiyak ako sa gabi dahil sa sakit ngang katawan, pero pinilit kong pumasok sa trabaho bilang labandera para lang may pambili tayong bigas. Habang ako ay naglalabangang makumot ng ibang tao hanggang sa magdugo ang aking makamay. Nasaan ka? Nandun ka. Nagpapanggap na nagtatrabaho bilang guard. Pinanod mo akong mamaluktot sa sakit, Ricardo. Pinanot mo akong maktiis sa barya-baryang kita habang ang pramo ay sapat na para bilhin ang buong barangay natin. Hindi makapagsalita si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naalala mo ba nung naputulan tayong kuryente? Patuloy ni Lourdes. 3 gabi tayong natulog sa dilim. Mainit, maraming lamok. Sabi mo, pasensya na Lourdes, wala pa akong sweldo. At ako naman bilang isang asawa, tiniis ko ang lahat. Hindi ako kumain ng hapunan sa loob ng 1 linggo para lang may pambayad tayo sa Meralco. 1 linggo, Ricardo. 1 linggo na tubig lang ang laman ng sikmura ko habang ikaw ay busog na busog siguro sa mga mamahaling restaurant dito sa Makati. Lourdes, ginagawa ko lang iyon para masigurong tapat ka. Bulong ni Ricardo. Tapat? Tumawa si Lourdes. Isang tawang punong pait. Iyan ang tawag mo doon? Katapatan? Ang tawag doon ay kalupitan. Ang tawag doon ay pagiging walang puso. Paano mo na sikmurang makita ang asawa mo na nakakanda kuba sa trabaho na tumatanda ng maaga dahil sa hirap habang ikaw ay naglalaro ng tagu-taguan sa iyong yaman? Huminga ng malalim si Lourdes. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Naalala niya ang lahat ng nagabi na hindi siya makatulog dahil iniisip niya kung paano pagkakasyahin ang 500 piso sa loob ng 1 linggo. Naalala niya ang pagod ng kanyang likod mula sa pagtitinda ng kakanin sa kalsada sa ilalim ng matinding sikat ng araw. At lahat ng iyon, lahat ng paghihirap na, iyon ay isang pagsusulit lamang para sa iyo. Para kang isang batang naglalaro ng bahay-bahayan, Ricardo. Pero ang buhay ko, hindi iyan laro. Ang pawis ko, ang dugo ko, at ang maluha ko, totoo ang lahat ng iyon. Biglang kinuha ni Lourdes ang kanyang bitbit na supot. Mula sa loob, inilabas niya ang isang plastik na lalagyan, isang lumang Tupperware na kupas na ang kulay. Sa loob nito ay ang kanyang baon para sa tanghalian. Isang pirasong adobo na may maraming sabaw para magmukhang marami. Malamig na ang adobo, namumuo na ang subo sa ibabaw nito. Ito, sabi ni Lourdes habang ipinapakita ang lalayan. Ito ang pag-ibig ko sa iyo,
Gumising ako nga alas 4 nga madaling araw para iluto ito. Kahit mahal ang karne, bumili ako para may masarap kang makain pag uwi mo. Inisip ko na pagod ka sa trabaho mo bilang guard. Inisip ko na kailangan mong lakas. Padabok na ibinaba ni Lourdes ang plastik na lalagyan sa ibabaw ng mamahaling lamasang kahoy. Ang tunog ng pagbaksa ng plastik ay tila isang malakas na putok sa loop ng tahimik na silid. Ang sabaw ng adobo ay natapon ng kaunti sa makintab na ibabaw ng lamesa. Iyan ang adobo na simbolo nga ating buhay, sabi ni Lourdes. Isang simpleng pagkain na puno ng pagmamahal. Pero para sa iyo, basura lang ito, di ba? Dahil kaya mong bumili ng pinakamahal na steak sa buong mundo. Tumingin si Lourdes sa adobo, pagkatapos ay kay Ricardo. Ang kanyang mata ay wala ng luha. Tuyo na ang maito. Ang natitira na lamang ay ang isang matinding desisyon. Akala mo, kapag nalaman ko ang totoo, yayakapin kita at magpapasalamat dahil yayaman na tayo. Akala mo ba, mababayaran ng bilyon-bilyong piso mo ang 10 taon ng panloloko? Hindi, Ricardo. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ang tiwala ko sa iyo, naibigay ko na ng buonong wala tayong kahit ano. Pero ngayon na mayroon ka ng lahat, wala ka nang makukuha sa akin, kahit isang tingin, kahit isang salita. Lourdes, huwag ka namang ganyan. Pakiusap ni Ricardo, nagmakaawa siya. Mahal kita, lahat ng ito ay para sa iyo. Kung mahal mo ako, hindi mo ako hahayaang magdusa, sagot ni Lourdes. Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawing bida sa isang malupit na eksperimento. Tinalikuran ni Lourdes ang asawa. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng VIP room ay mas magaan kaysa noong pumasok siya. Iniwan niya sa lamasang iyon ang malamig na adobo. Iniwan niya doon ang kanyang pangarap na nawasak. Habang naglalakad siya palabas, niya hotel, hindi na niya nararamdaman ang tingin ng mega tao. Hindi na niya nararamdaman ang lamig na aircon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kanyang sariling danggal. Lord, bilong niya sa sarili. Malaya ka na? Lumabas siya sa mainit na kalsada ng Makati. Ang araw ay mataas na. Maingay ang masasakyan. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakikita na ni Lourdes ang daan ng malinaw. Hindi siya babalik sa Bulacan bilang asawa ang isang bilyonaryo. Babalik siya bilang isang babaeng nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng pinakamasakit na katotohanan. Tumahimik ang buong paligid. Ang marangyang silit na iyon sa Makati ay tila naging isang malaking hawla. Nakatayo si Lourdes sa harap ng pintuan. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa hawakang pinto. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang mabilis na mga hakbang ni Ricardo. Lourdes, sandali lang, pakiusap ng lalaki. Ang boses niya ay gumaralgal, parang isang taong nalulunot na pilit humahawak sa huling piraso ng kahoy. Humarap si Lourdes. Nakita niya si Ricardo na kumuha ang isang maliit na libro mula sa kanyang bulsa. Isang checkbook. Mabilis itong naksulat. Pagkatapos, lumapit ang isang lalaking naka-Amerikana. Ito ang abogado ni Ricardo. Inabot NG abogado ang isang pirasong papel kay Lourdes. Mrs. Sabi nga abogado sa isang malamig at formal na boses. Ito ay utos mula kay Mr. Sebastian. Isang sekeng nakakahalagang 500 milyong piso. Bilang kabayaran po ito sa lahat ng inyong tinis. Isang panimula para sa inyong bagong buhay. 500 milyong piso. Tiningnan ni Lourdes ang papel. 500 milyon. Sa buong buhay niya sa Bulacan, hindi pa siya nakakakita ng ganun karaming zero sa isang papel. Sa halagang iyon, maaari siyang bumili ng pinakamalaking mansyon. Maaari siyang bumili ng mamahaling sasakyan. Maaari niyang kainin ang lahat ng masasarap na pagkain sa buong mundo hanggang sa huling araw ng kanyang buhay. 500 milyong piso. Inulit-ulit iyon ni Lourdes sa kanyang isip. Tumingin siya kay Ricardo. Ang asawa niya, o ang lalaking akala niya ay asawa niya, ay nakatingin sa kanya nang may pag-asa. Tila inisip ni Ricardo na ang bawat sakit, ang bawat luha,
at ang bawat gabing gutom, si Lourdes ay may katumbas na presyo, na ang 10 taon kanyang buhay ay maaring bayaran ng 500 milyong piso. Naramdaman ni Lourdes ang isang matinding lungkot, hindi galit, kundi lungkot. Isang lungkot na kasing lalim ng dagat. Ricardo, sabi ni Lourdes, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Napakakalmado. Akala mo ba ay mabibili mo ang lahat? Lumapit si Lourdes sa lamesa. Dahan-dahan niyang inilapag ang seke sa tabingang malamig na adobo na iniwan niya kanina. Hindi niya ito pinunit. Hindi niya ito itinapon. Inilapag lang niya ito ng mayos. Tila isang basura na wala ng silbi. Hindi ko kailangan ang pera mo, Ricardo. Sabi ni Lourdes. Ang perang ito ay marumi. Amoy kasinungalingan. Amoy pagtataksil, nagulat ang abogado. Mrs., 500 milyong piso po ito. Paalala ng lalaki. Marami po kayong magagawa sa perang ito. Isipin ninyo ang inyong kinabukasan. Isipin ninyo ang inyong katandaan. Tumingging si Lourdes sa abogado. Pagkatapos, tumingging siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Isang tingging na puno ni dignidad. Isang tingging na hindi kayang tapatan ni kahit anong yaman. Alam mo, Hijo, sabi ni Lourdes sa abogado, ang perang iyan, ang 500 milyong pisong iyan, ay maaring makabili ng isang buong lungsod. Maari niyan gawing ginto ang lahat ng mahahawakan ninyo. Huminto si Lourdes, huminga siya ng malalim, pero ang perang iyan, hinding-hindi niyan mabibili ang kahit isang segundo ng panahon. Isang segundo ng panahon kung kailan naniwala ako na ang asawa ko ay totoo. Isang segundo kung kailan naniwala ako na ang pag-ibig natin ay higit pa sa kahit anong yaman. Panahon. Iyon ang salitang tumatak sa silid. Panahon. Isang 10 taon ang ibinigay ko sa iyo, Ricardo, sabi ni Lourdes. 10 taon ng aking buhay. 10 taon ng aking kabataan na hindi na kailanman babalik. Ang bawat kulubot sa aking mukha, ang bawat puting buhok sa aking ulo. Iyon ay galing sa 10 taon ng pag-aalaga sa iyo, at ang halaga ng panahong iyon ay hindi kayang bayaran ng kahit ilang bilyong piso. Tumalikot na si Lourdes. Sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa kanya. Lourdes, saan ka pupunta? Sigaw ni Ricardo. Wala kang pera. Paano ka mabubuhay? Huminga si Lourdes ng malalim habang naglalakad sa mahabang hallway ng hotel. Mabubuhay ako kung paano ako nabuhay bago kita nakilala. Sagot niya sa kanyang sarili. Mayroon akong 2 kamay. Mayroon akong lakas na loob. At higit sa lahat, mayroon akong malinis na konsensya. Lumabas siya ng hotel. Ang init ng araw sa Makati ay tumama sa kanyang balat. Pero hindi ito masakit, tila ba ito ay isang mainit na yakap mula sa langit. Isang pakbatingang kalayaan. Naglakad siya patungo sa sakayan ng bus. Ang kanyang pitaka ay mayroon na lamang ilang daang piso. Sapat na para sa pamasahe pabalik ng Bulacan. Sapat na para sa isang simpleng hapunan. Habang nakaupo sa bus, nakatingin si Lourdes sa labas ng bintana. Nakikita niya ang mamatatayok na gusali na dahan-dahang lumilit habang lumalayo ang sasakyan. Ang gulong Makati ay napapalitan ng luntiang na bukit. Ang ingayng masasakyan ay napapalitan ng katahimikan ng probinsya. Naisip ni Lourdes ang kanyang maliit na bahay sa Bulacan, ang bubong na may butas, ang sahi na kailangang punasan araw-araw, ang bakuran na may tanim na malunggay at sili. Doon siya uwi, sa lugar kung saan siya ay si Lourdes lang. Hindi asawa ng isang Sebastian, hindi bida sa isang eksperimento, kundi isang babaeng malaya. Napangiti siya. Isang tunay na ngiti. Pagdating niya sa kanyang maliit na dampa, binuksan niya ang pinto, ang amoy nga alikabok at tuyong dahon ay sumalubong sa kanya. Pero para sa kanya, ito ang amoy ng katotohanan. Umupo siya sa kanyang lumang papak. Kinuha niya ang kanyang rosaryo. Dahan-dahan siyang nanalangin, nagpasalamat siya sa Diyos. Hindi dahil sa yaman na tinanggihan niya, kundi dahil sa kapayapaan na nahanap niya. Ang 500 milyong piso ay naiwan sa Makati. Ang kasinungalingan ay naiwan sa hotel.
At ang 10 taon ng pagdurusa ay naging isang mahalagang aral na baon niya sa kanyang pagtanda. Sa gabing iyon, natulog si Lourdes ng mahimbing. Walang aircon, tanging ang hangin lang mula sa bintana. Walang mamahaling kama, tanging ang matigas na papag. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang kanyang panaginip ay wala ng bahit ng takot. Dahil sa huli, napatunayan ni Lourdes ang isang bagay na hindi kailanman maintindihan ng taong tulad ni Ricardo, na ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi ang may pinakamaraming pera sa bangko, kundi ang taong kayang tumingin sa salamin at sabihin, "Ako ay totoo, ako ay tapat, at ang aking puso ay hindi kailanman may bebenta." At doon, sa ilalim ng maliwanag na buwan sa Bulacan, nagsimula ang bagong buhay ni Lourdes. Isang buhay na paya, pero puno ng tunay na halaga. Ang halaga ng isang taong may dangal at malayang kaluluwa. Dito sa aming probinsya sa Bulacan, ang paglubog ng araw ay hindi huling lahat. Ito ay simulan ng isang masayang katahimikan. Nakaupo ako ngayon sa aking maliit na beranda. Pinagmamasdan ko ang mapuno ng mangga na sumasayaw sa ihip ng hangin. Hawak ko ang isang baso ng mainit na tsa. Ang bawat higop ay nagbibigay ng init sa aking katawan. Wala akong 500 milyong piso sa aking bulsa. Pero sa unang pagkakataon, ramdam ko na ako ang pinakamayamang babae sa mundo. Sapagkat ang kayamanan ay hindi nasusukat sa kapal ng seke. Hindi ito nasusukat sa taas ng gusali na iyong pag-ari. Ang tunay na yaman ay ang kakayahan mong matulog sa gabi na walang mabigat na dinadala sa iyong dibdib. Naisip ko si Ricardo o si Mr. Sebastian, nawa ay mahanap din niya ang kanyang katahimikan. Marahil, sa kanyang mundo ng bilyon-bilyong piso, hindi niya alam ang lasa ng isang simpleng pandasal na pinagsaluhan ng may katapatan. Sayang, isang malaking sayang. Pinili ko ang aking danggal, pinili ko ang aking sarili. Sa inyong mga nakikinig, lalo na sa makatulad kong marami na ang pinagdaanan sa buhay, huwag ninyong kakalimutan, ang ating panahon ay ginto. Ang bawat sandali na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay ay walang katumbas na presyo. Huwag nating hayaan na ang ningning ng salapi ay bumulag sa atin mula sa mas mahalagang bagay. Katapatan, pagmamahal, paninindigan, ito ang mga hiyas na hindi kailanman kukupas. Ito ang mga bagay na dadalhin natin hanggang sa huling hininga. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Mula sa ingayng Makati hanggang sa katahimikan ng aking dampa dito sa probinsya, ang kuwento ko ay kuwento nating lahat. Isang paalala na sa mundong punong pagkukunwari, ang pinakamagandang bagay na maaari nating gawin ay ang manatiling totoo. Magpahinga na tayo ng mahimbing dahil bukas, pagsikat ng araw, may panibagong pag-asa, may panibagong simula. Ako si Lourdes, isang simpleng babae, may simpleng buhay, ngunit may isang pusong malaya at punong kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayong may kapal. Mag-ingat po kayong lahat. Opo, mag-ingat po tayo. Paalam.